Mm. So mamaya daanan natin yung sinasabi kong yung source ng tubig, deep well, pero magugulat kayo. Ibang klaseng deep well, gamalaki. Talaga naman. Oh. So pansin niyo kabayan, marami pa yung parang kaayos lang, no? Siguro nga dahil galing sila sa summer, baka mayroong mga area dito na hinayaan na lang muna. Yan, ito yung nasa kamatis. Dito sa kabilang side ito. Maliliit pa, no? Pero magugulat ka, mga ilang siguro mga 2-3 weeks lang mataas na ito. So yan. Tapos ito yung parang pumping area ito eh. Itong lugar, itong ano na to. Yan. Ito yung kumbaga mag-pump ng tubig galing doon sa source hanggang dito. Tapos yan, itong makita niyo yung mga hose na to, ito yung magbibigay sa kanila ng tubig. So halos lahat na ang nagwa-watering na rin yung system, may watering system sila. Okay? So ito mga kamatis. Siguro ito mga 2 weeks pa lang ito na itinanim. Mabilis ang dito pag lago ng mga halaman. Dahil nga yung temperature mababa, malamig, and then alagang-alaga. Yan. So mamaya daanan natin yung sinasabi kong yung source ng tubig, deep well, pero magugulat kayo. Ibang klaseng deep well, gamalaki. Talaga naman. Oh. So pansin niyo kabayan, marami pa yung parang kaayos lang, no? Siguro nga dahil galing sila sa summer, baka mayroong mga area dito na hinayaan na lang muna. Inaantay lang yung pagpalit ng season. So yun, may area dito na may ganito, nilalagyan nila ng parang mesa, mahapong mesa. Dito para ito sa mga bulaklak. Okay? Tapos itong area na to, most probably para sa mga gulay. Ito yung sinasabi ko mga kabayan. Yan ang deep well. Oh, di ba? Mas maliit na konti ito. Oh, akala ko para sa langis ito, yung pala tubig lang. So, yan. Tapos yung mga lang, ito structure pa ito para pa din sa mga makina, sa tubig. Yan, sa laki nito. So imagine mo ang deep well nila ganito, malaki. Magugulat ka talaga. Hindi lang isa, dalawa pa. Yan, ito pa isa. Okay? Yan. Tapos meron pa mga structures dito na yun din. So parang isipin mo, napakasimple lang magtanim sa Pilipinas, napakasimple lang magtanim ng gulay, pero dito sa Saudi Arabia talagang kakaiba dahil nga sa temperatura dito. Hindi mo alagaan, hindi ka magtatayo ng ganito, ay wala, hindi mabubuhay ang mga gulay at mga bulaklak dito sa sobrang init. Kaya lang dahil nagmamass produce, hindi na lalayo din ang presyo ng mga gulay dito sa Saudi Arabia para dyan sa Pilipinas dahil nga sa mass production, diba? Sa laki kasi, so yung cost to produce or cost to grow ng mga gulay at mga bulaklak dito ay
dahil malaki ang kanilang harvest, malaki ang kanilang output. So na-spread din yung, yung gastusin. Pero ganun pa din, nakocompensate ng dami ng napoproduce. O mayroon pa dito, no, naka-ready na ito. I don't know, ang sabi sa amin kanina, ang kwento ganyan lang siya. So baka next year pa, parang umpisa pa lang, parang siguro para ito sa expansion itong area na to. Pero yung pinasok natin kanina, ito yun mga kabayan, ganito yan, ganito pala. Gulay lang yun at saka bulaklak. May area sila para sa kanilang mga gamit. Yan, oh. Area na yan siguro para sa mga spare parts, tapos para din sa kanilang mga sasakyan. At saka yung area na pinanggalingan natin kanina, ito yan, yung area na yan. Yan ang mga quarters ng mga kababayan natin na nagtatrabaho dito. Yes. So pasalamat tayo dun sa ating kabayan na binigyan tayo ng chance pumasok at makunan nga ng videos yung pinagtatrabahuhan nila. So yan mga kabayan, kami ngayon ay pauwi na. At yun nga, lubos kami nagpapasalamat doon sa aming host kaninang umaga. Dahil nga yung ito, marami kaming dalang mais, marami kaming dalang gulay. And of course, kasama na rin dyan yung sabi nga nila yung nakagala nitong weekend. And eto nga, pauwi na kami. Siguro mga isang oras din itong ang biyahe namin, depende na lang sa traffic mamaya. Pero yun nga, nagagala kami, nakapagpasyal-pasyal kami, nakapag-share din kami ng mga bagay-bagay sa ating mga kababayan doon. At the same time, may nabisita natin sila, yun ang mahalaga kasi sa kanila doon. Dahil halos buong araw, buong linggo at saka buong buwan nila doon yung stay nila doon sila lang ang nag-uusap, ilan lang naman sila doon. So talagang nagagalak sila at naging masaya mong araw nila pag may mga bibisita sa kanila doon na mga kabayan. So kami ay talagang nagpapasalamat sa kanila, no? Dahil ito nga, marami kami dala. Ang siguro sabihin na natin isang sakong isang sakong mais. Pwede natin isama ito sa pwede sa bulalo, pwede rin ihawin. Ayan, yung malunggay, yun, marami din doon, may sasahog. Nagdala pa kami ng mga ng tawag dito, yung malunggay na itatanim para siyempre subukan namin dito sa aming area kung pwedeng mabuhay ito. Yung halaman, sitaw, ganun. So sana nga next month makapunta ulit kami dito, makakabalik kami para at least man lang madalaw at saka siyempre na rin makagala na rin, lalo na papasok na yung cold season, malamig. So ang sarap gumala sa farm pagka malamig, alam niyo naman yan.